Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyong pagsimba, kayo nawa ay pagpalain ng Diyos. Sa inyong pangdalo sa banal na misang ito, ating itataas sa Diyos ang ating mga pansari-sariling intention. At gayon din, espesyal nating ipagdasal ang mga nagpamisa. May mga nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Sa atin silang ipanalangin na lunawa silang pagpalain ng Diyos kasama ang kanilang pamilya. At anuman ang kanilang intention na way ipagkaloob sa kanila ng Diyos. Ang mga kaluluwa na ipinagpamisa rin na way mabuhay na maligaya sa piling ng Diyos at ng lahat ng mga banal sa kalangitan. Ang mga may sakit, atin silang ipagdasal, sana sila'y makadama na mapagpagaling na pagmamahal ng Diyos. At pati ang mga tagapag-alaga ay tulungang maging matatag at mapagtiis sa kanilang mga pagtulong, lalo na sa may karamdaman. Ang lahat ay may mabibigat na suliranin, nawa ay maibsan sa kanilang mga pasanin. At isama na rin natin sa ating misang ito ang mga intention na mga kasamahan natin laging sumisimba sa atin sa pamamagitan ng Santa Rita de Cassia Paris Facebook page. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sunding mabuti. Unawain niyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayoy, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit, kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro niyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito,
Magbawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa o magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at pag magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga sumisimba sa atin sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Okay. Mga kapatid, ang banal na ebanghelyo na ating napakinggan ay may mga ganitong kataga, mga salita. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin o tupdin ang mga kautusan. At sabi pa sa bandang huli, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Okay. Pagpapaliwanag, pakikinig, at pagsunod, mahalaga para sa tao. At ang kadakilaan ay nakabatay doon. Ang puso ng batas ay pagmamahal. Kaya ito ay isang paanyaya para tumugon ng may pagmamahal sa Diyos at ng may pagsunod sa Kanya. Loving response takes the form of loving obedience. But the history of Israelites ay ito'y istorya ng infidelity and disobedience, kabalintunaan. Kaya ang banal na kasulatan ay para bagang nagtuturo sa atin ng ganito. Napakahalaga ang pakikinig, napakahalaga ang pangunawa, napakahalaga ng pagsunod. Katulad na lagi ninyo naririnig sa pari, ang pagiging masunurin ay may kalakip na pagpapala na ang masunurin ay tiyak masaganang tatanggap ng mga iyon. Not in His time, but in God's perfect time. Kaya sabi ng pari lagi, to stay in the channel of blessing, we have to follow the course of obedience. Kaya ang blessings ay katuwang ng pagsunod. Aside from the fact that ang kadakilaan ay nakapaloob sa ating pagsunod, at ang banal na kasulatan is very clear about that. Obedience defines greatness. Sino mang sumusunod sa mga kautusan ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. The one who abides by the rule. Kaya nga more than the desire to be considered great is the love with which we obey the law of love. Love is the highest motivation. Nothing more, nothing less. Kaya we obey the commandment of God out of love for Him. At ito ay napakagandang paalaala sa atin bilang mga mananampalataya. Sometimes obeying God seems like the hardest road to take, but in the long run, it is the only lifestyle that brings real peace and genuine joy. Kaya ang mga taong mapagpailalim sa Diyos, may kababaang loob, at nagsisikap mabuhay sa pagsunod, ay may kapanatagan
ng pag-iisip, kapayapaan ng isip, at tunay na kasayahan. And obedience is an expression of our love for God. To love God is to obey. It is the ultimate proof of our love to God. Kaya ang isang taong totoong nagmamahal sa Diyos ay laging nabubuhay hindi lang sa kanyang mga utos, kundi ng kaugnay sa kanyang mga aral. Nabubuhay sa pag-ibig na ang laging iniisip ay ang kabutihan na nakararami at hindi ng sarili. Sa ganitong mga salita, tayo ay inaakay ng Diyos para lalong maging malapit sa Kanya. Sasagawa na natin ang pag-aalay, kayo nawa ay lalo pang pasaganain ng Diyos sa inyong magandang katangiang paghahandog. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayon pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsuluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, at tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis sa linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagpapagindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Okay, tayo ay bumabati sa mga nagpamisa ngayong araw na ito sapagkat birthday nila. Samahan nating magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay ang mga sumusunod. Ngayong March 26, 2025. Happy birthday sa inyo, Rian Bianca Gonzalez. Kay Ron Gabriel Generoso. Kay Emmanuel Ray Guno. Kay Ariana Isabel Rosal. Kay Medi Ilagan Mendoza. Happy birthday sa inyo. Birthday rin ng ating isang pari, naging pari dito sa ating parokya at binabati natin ang happy birthday. Happy birthday, Father Donald Dimaandal. Kabayan, happy birthday. And then, salamat po sa palagi ang nagpapamisa dito sa parokya. Sa mga kaisalagi natin sa pamamagitan ng online mass. Salamat po sa inyo. Kayo naway laging alagaan ng Diyos, pagpalain ng Diyos. And then, Facebook Star Senders, thank you so much po. Pasaganain nawa lalo kayo ng Diyos sa inyong buhay. Sa mga nagbibigay sa offering at saka sa collection first and second, gayon din, sana'y lalo kayong pagpalain ng Diyos. Sa mga mababait at masisipag, walang pagod na naglilingkod sa simbahan, salamat po ng marami. Tayo po ay mayroong Lenten Recollection, alauna hanggang alas 3 sa April 11. Alas 3 naman hanggang alas 5 the same day ay ating kumpisa ng bayan. And then, alas 5 ay nobena kay Santa Rita pagkatapos ang misa. Sapagkat yung araw ng Biyernes, may misa tayo sa hapon. May kumpil at ito ay magaganap sa April 27. Darating ang ating arsobispo para kumpilan ang mga magpapakumpil. Kung kayo walang kumpil, kahit kayo ay matanda na, kayo huwag mahihiya, kayo magpakumpil. Ang kinukumpilan ay 12 years old pataas. Magpalista na po kayo sa office. Binibigyan pa po namin kayo ng pagkakataon para dito. Meron tayong Lenten Pilgrimage dito sa bandang Nasugbo, doon sa Kailaway, San Antonio de Padua Parish, Kailaway, Nasugbo, Batangas. Pupunta rin tayo sa Lian, sa Immaculate Conception Parish, sa Balayan, sa Kalaka, sa Taan, at saka sa Our Lady of Kaysasay. Dito tayo magtatagpuan sa ating parokya. April 9, tayo kukuha ng bus o bus para dito. Merong kasama na yung polo shirt. Yung polo shirt ay ating uniform ng parokya. Kapag tayo may pamparokyang pinupuntahang mga may kinalaman sa ating mga religious activities, yan. Yung po ay sa April 9, ang bayad po ay 1,200 per head. Meron na yung pansasakyan, bus, polo shirt, pilgrim card, at saka merong tubig para sa ating uhaw. Magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.